Oh, tara na guys! Nakakakuha ko ng mga word aromatics. Hindi ko alam kung ano yung kakainin namin din. Inabot pa kami ng dilim. Ayan, no? So, another day, another vlog. Pag-walking tayo. Kaya lang this time, iba yung mga kasama natin. Hindi natin kasama si Papa. So, see you again later. Oh, tara na guys! Simula na! My walking body for today! Ayun yung dalawang kasama ko. Yung isa iniwanan na kami. Dumayo tayo dito sa kainan ng tusok-tusok dito sa bayan namin sa Pulo. Diba kalagitnaan, wala pa sa gitna nung walking namin. Kumain na agad. Tapos ang ganda ng view dito sa likod. Ano ba yung pagkakaiba nito? Ayun. Oh. Ay, ang ganda! Ganda mo! Sipihat! Tama ba? Tipihat yung tawag dyan. Ayun, ganda. Ayan, yung likod na yan. Bali, yan yung North Polo Club. Yun. So, malaki na yan. Start na yun. Medyo malaki. Pati itong sa tabi namin dito. Sakop na rin ng... Ayan, sakop na rin ng North Polo Club. Bali, dito sa side na to, doon sa dulo, doon sa kagabi doon. Nandoon yung bahay ni may-ari. Tapos ayan, kung nakikita niyo yung wait lang, ayan, yan. Yan yung events place. Diyan na bali reception si Roto Domingo. Diyan sila. And ito yung dinadayo ko na ito na parang bonsento dito sa Tabon. Hindi ko alam kung ano yung kakainin namin din. So yan lahat yung mga food stalls dito sa Tabon. And siguro ito. Wait lang. Gusto yata. Wait lang. Mag-isip tayo kung masarap yung buko na yun. O yung soda. So, gusto nila mais. Oo, di ba? May kasama kaming inggitera. Dito. Eto. Ano po yun? Corn. Ah, doon po yata yung corn. Ayun, thank you. Parang ang dami po. Tapos nachos. Oo, nachos tayo. Ano ba in-order mo doon? Wala pa. Ito marami sarap din. Yung buldak. Nasaan ba? Ano? Oh, hindi. Dito ko. Meron pa ako natira eh. Basta ito, ubusin ko yung 200. Tingnan natin kung... Ayun, dito. Baka nandito. Andos ko. Ay, isa. Overload po. Oh, okay. 99. Okay. Nagsama may cord. Yung sweet cord. Ano ba? Eh, doon na kami galing. Wala. Dito tinuturo eh. O, ba't ayaw mo? Ah, okay. Parang nagtinda kayo sa Banset. Sa Yes bayan po. na. Stall number 5. Ay, alam mo ang Hungarian. Stall number 5. Parang, ewan ko kung sa inyo ako bumibili ng Hungarian dati. Hungarian salad. Yan. Ano lang po nag-Hungarian. Doon. Ayun. Yan. Sila din yung suki ko dati sa, sa Banseto dun sa bayan. Sa munisipyo. Sila din yung binibila natin ng Hungarian. So, medyo lumagpas tayo dun sa ibang stall kasi may tugtog. Baka makapiright tayo. Kasi masarap po mangga. Uy. Yun ang masarap na klase ng mangga. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong maasim. Kaya, oo. So, asin tayo order ngayon. So, bali. Ito yung in-order natin. Ito in-order natin. Overload na natin. At maganda itong nachos nila. Ito yung sa SNR. Ito yung masarap yung klase ng nachos. Yung hindi matamis. Order natin ay overload. Pwede pa man, pero kaya lang. Pwede mo nang hihiwalay po yung ano. Pwede mo nang hihiwalay po yung mga sauce para hindi po kumunat yung Ito na yun. overload. Daming cheese.
Bali, North Polo Club yung background namin. Sige, babay naman. So, mamaya na lang kasi may generator dito sa likod namin. And nakakita ng coffee shop dito sa dinadaanan. Kaya magkakape kami. Kakaibos ko lang eh. May nagulat pa ako. Meron pala dito ganito. Uy, may coffee shop. Inabot pa kami ng dilim. Ayan oh. Tingnan natin kung nakailang kilometers tayo. No, wait lang. Buti check natin. Yung relo binili ko sa'yo, may ano yun? Ay, hindi pala. Wait lang close muna natin to. Check natin. Wait lang. Wala pala dito. Nandito pala sa cellphone na to. Kaya naka 5.9 kilometers kami from dito kami nakita-kita sa park. And then pumunta kami doon sa sinabi ko sa inyo kanina na nakarating tayo doon sa North Polo Club ba? Polo of the North ba? Ano ba tawag doon? Polo of the North? Yung ba tawag doon? Hindi ko alam. North Polo, basta yun. Doon nakarating kami doon. Tapos yun, bali naka 5.9 kilometers. And then lalakad pa kami pa uwi. Maghihiwa-wali kami later. Teka, baka Hindi pala ako makapag-walking pa uwi at kami ay magmumotor lang. Moments later. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang ating bagong lulutuing recipe. Parang ano lang eh, hindi. Joke lang. So, bali, nakapaghiwa na tayo ng bawang. Ito ay luya, sibuyas, at bell pepper. Actually guys, hindi ko alam kung anong recipe itong lulutuin natin for today's video. So bali, totoo, nagka-crave talaga ako. Siguro mga 2 weeks na o 3, hindi ko malaman. Basta, nagka-crave talaga ako sa balbakwa. And then, nagpunta kami sa Baliwag dahil nakapanood ako ng video na mayroong nagluluto ng balbakwa doon sa area. Ang problema, pinuntahan namin ni Papa, hindi namin natagpuan. Kaya, until now, hindi ko pa alam kung ano talaga ang lasa ng balbakwa. Let's see kung ano ang magiging kinalabasan ng ating luto. Kaya, guys, hindi pa natin alam kung ano ang talagang pangalan ng ating recipe ngayon. Kaya, pagpasensyahan nyo na nagayak na natin yung mga ano. Kaya, pansin nyo ba yung mata ko? Para bago iyak ako. Kasi yan nga yung sinasabi ko. Ayaw ko na naghihiwa ng sibuyas. Kaya yung mata ko, para pinaiyak ako ni Papa, no? Hindi po, ang nagpaiyak sa akin, yung sibuyas. Mahaba na yung kwento ko. Kaya simulan na natin ang pagluluto. Nabili na ito na slice na. So, mas maganda bumibili sa mga supermarket, no? Kasi, hindi naman inaano. Kasi wala siyang yung bang mugmug na mga buto. Tsaka malinis talaga. Wala yung mga buhok-buhok ba. Ayan, katulad nito. Ayan, hugasan lang natin. Hugasan lang natin ito guys. At pagkaraan nun, palalambutan na natin. Ayan, natapos na natin hugasan. So ngayon, tutubigan na natin ito at saka natin isasalang sa kalan para lumambot. Nakasalang na ngayon dito sa kalan itong ating pata. Then, tatakpan natin and hintayin lang natin kumulo at pagkatapos nun, ahunguin natin, tatanggalin natin yung unang kulo na sabaw. So, hugasan natin yung ating pata. Nahugasan na natin yung ating pata. Hugasan natin dito. Tinanggal na natin yung sabaw. Ayan, nahugasan na natin. Timplahan natin ng asin. Okay. Star anise. Hinugasan ko muna bago natin ilagay dito. Laurel, hinugasan ko na rin. And then, lagyan na natin ng tubig. Hot water na yung ginagamit ko kasi para dire-diretso na yung init niyan. Diba? Damihan na natin. Kasi papalambutin natin yan. One eternity later. Maglagay na tayo ng mantika. So, una natin ilalagay itong ating luya. Gigisa-gisahin lang natin itong luya. Kailangan lang, bumangon. Palabasin natin yung aroma talaga niya. Next ay itong ating bawang. Hindi natin masyado papupulahin, baka pumait siya, no? Palalabasin lang natin yung kanyang aroma. Again. Kasi ito part pa rin ito ng mga aromatics. Itong mga pinanggigisa natin. Nakakakuha ko ng mga word, aromatics. Isusunod na natin itong sibuyas. High to medium pala yung ating yung ating fire. Siguraduhin nyo lang na makapal yung ating pinaglulutuan. Pagka manipis, low lang yun. Tansyahin nyo na lang, no? So, pag nakikita na natin na translucent na yung sibuyas,
pwede na nating idagdag itong bell pepper. Ganyan talaga po ako magluto. Nilalagay ko siya sa gisa. So next, pwede nating ilagay yung black beans. Yan. Para magkasama na siya sa gisa din. Kasi wala tayong alat na ilalagay. Although naglagay tayo ng salt nung sa pakulo natin. So lagay na natin ngayon itong ating pork pata. So ayan, medyo tulog-tulog pa yung ano niya. Dahil nga, di ba sinabi ko sa inyo na napakuluan ko na to. So, maglalagay din tayo ng beef cubes. And then, anato powder. Tama ba? Chuwete. Anato pa. Tama. Baka mamaya may magalit sa ating. So, ano yung pinagsasabi ko din eh. And then, ilalagay na natin ngayon yung pinagpakuluan natin. Tipak-tipak. Alam ko yan, collagen yan eh. Comment down below nga guys kung ano yan. Basta ito yung broth nung pata. Bakit naging ganyan? Halu-haluin lang natin para malusaw. Pero nalusaw naman siya, oh. And then, yung ating atsuete powder ay natutunaw na rin kasama niya. Add tayo ng oyster sauce. Konti lang naman. Para sa dagdag konting tamis. Hahayaan lang natin na makuluan siya. And then, tatakpan natin. Yan. Para hanggang sa ma-reduce yung kanyang sabaw. Magdadagdag tayo ng tomato sauce. Ayan, tomato sauce. So, after 10 minutes, ganito na itsura niya. Sarap yan. So, ihanda nyo na yung sausawan na kalamansi, patis, at sili. So, kain tayo guys. So, medyo kakaiba to sa nakasanayan natin na sabaw. And, ang mensaheng iwan ko sa inyo ngayon ay maging masaya tayo kung ano man yung narating natin ngayon. Tayong may mga edad na, mga lola na, at papunta na sa pagiging senior, ipagpaubaya na natin sa mga kabataan, sa mga bagong henerasyon, yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Kung kaya pa natin, edi go ahead. Kung bagay pa sa atin, go ahead. Kung masaya tayo, go ahead. Pero kung hindi na natin kaya, yun nga ang sinasabi ko, huwag na natin gawin at ipaubaya natin sa kanila. Kaysa naman, mapahamak pa tayo. And huwag tayong magmadali rin. Kung sa iba naman, sa mga nagmamadali, huwag nating apurahin, huwag tayong magmadali sa pag-angat. Baka meron tayong masagasaan. At baka meron din tayong magawa na hindi maganda at hindi kaaya-aya. Kaya huwag tayong magmadali, huwag tayong mag-apura. Parang yung sinasabi ko ba, sinabi ko sa dating mga video ko, na ang gawin natin ay para tayong umaakyat sa hagdanan. One step at a time. Gaya nga ng sinasabi lagi nung ating pinapalo at laging pinanonood araw-araw na si Mark Paragas. In short, magmasaya pero nagpapakabuti. Kasi our story will end but the memories will remain. So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. See you next time. Bye!